56% drop. Pero may volume na last minute last day. Pag lagyan natin ng guhit. Sakto pala MA50. Ayun MA50. Pag may momentum bukas, tutuloy-tuloy ito. Welcome sa part 2 ng ating weekend charting, and again, nuts. Promise ang i-chart natin this part 2 is yung mga stock trending sa Instagrams. Okay? So, tingnan natin kung may chance ulit na baka may hindi tayo nakikita na nakikita nila. So, pwedeng silipin din natin. No? Okay, so start tayo with nandito. Ang nandito is ASEN. So, check natin si ASEN. Yan. ASEN nag-breakout na pero nag-retest. Okay, so okay na to. Tanggalin na natin yan. So, ang gusto natin makita dito is paka-retest niya dito. Dapat mag-hold yan at mag-conso yan dyan. Okay? Dapat huwag yan bumalik dito. So, pag nag-hold yan, yung chance nyo to buy para sa next move. Either dito or check natin kung hanggang saan ang next. So, yan. May resistance doon. Sakto naman. Then, dito. Okay? Yan. Yun ang mga next resistance niya. So, kung mababasag tong 550, next niya is around 6 pesos. No? Kaya ba? Check natin. Mukhang kaya naman. RSI, konting pahinga lang. So, mukhang may chance. No? Mukhang kaya yung mag 5 to 6. So, silipin natin. That's 8%. Kung magdi-deep hanggang 15, okay din, ASEN. Check natin si ASEN. ASEN, tatlong buy. 1% yield. 15% upside na lang. Target price is 6 pesos. So, sakto lang yan talaga yung target price niya. Fair value, 6 pesos. Okay. Below estimates ang earnings. Pero goods naman ng liquidity. So, check natin kung sinong naglalaro kay ASEN. May cross. 10 million. Kalahati. First Metro, so wala masyado. No? Parang local place si ASEN. Okay, so selling, foreign selling nung nakaraan. So wala masyadong foreign pa. So let's see kung kaya niya. No? ASEN. So next is Plus. Again, na-discuss na natin ito sa ating weekend charting or sa live charting. No? Sabi natin si Plus yung nakinabang dun sa Pogo issue. Okay? So, dahil nawala yung mga Pogo at nabawasan ng kalaban o di nag-benefit pa doon si Plus. No? Plus, tuloy-tuloy ang ng yung Bagcore. No? Beneficiary din si Plus doon. That's why yung earnings niya is lumulobo. 13 billion. First quarter, 2B ang net income. Kalahati agad. Annual niya, 2023. Kalahati nun, nakuha na niya agad. No? So, that's why strong. Again, ang target price ni Plus sa FA, ayun, dalawang buy. Target price niya is 18. Okay? Fair value. Pwede bang lumampas sa 18? Pwede. Pero sa ngayon, yun lang ang target, no? So, hahabol ba kayo? Siyempre, hindi. Panoorin na lang yan. Kasi 5% na lang. Kung magdi-deep, baka may chance pwedeng bumili ulit. Okay? Yan. Medyo hindi pa naman siya pagod kasi nag-94 nga eh. Ngayon, 69 pa lang. So, kaya pa. Okay, pero yun nga, yan ang fair value ng Plus. Okay, check natin dito. Plus, yan, may foreign fund pa rin.
Mukhang tinutulok ng foreign fund to. Sige. Dyan muna. Basta may 2 buy yan, saka 18% ang target niyan. Next. Plus. Okay. Nagbago. Ang bilis magbago nung top stocks eh. ASEN plus pangatlo Shell. Check nga natin to si Shell. Kung anong meron dito. SHLPH. May volume May volume pero parang tagilid. Ayan. Kung pababa ang oil, negative sa kanila yon. Kung pataas ang oil, actually dapat sumama to pagtaas pero hindi rin. So internally may problem tong mga to. Plus yung kanyang dividends dati malaki magbigay ng divs to eh. I think mga 12, 20 ganun. 6 na lang. Okay, hindi na makita yung dividends sa tabunan na. Pero generous yan sa dividends dati. Kaya lang, nawala na eh. Hindi na siya nagbibigay ngayon. 2. Okay, wala na. So, mukhang mauubos ang oras natin paghanap. So, yan. Basta ang nawala sa kanya dividends, no? Kaya weak na yan. Let's see kung babasagin. Kung gusto nyo to, pag binasag cut, no? Pag umahon, ayan, initial yan target. 4% lang, maliit lang pala. Parang hindi, Check natin dito. Baka naman may laman. For review, PE niya is 11. Current niya is 2, so undervalued. Target price na lang tayo. 10 pesos. Okay. Ito lang talaga. Sobra pa. 10. Yung isa 16. The average niya 13. Pero to be conservative, 10 lang. So, fairly valid pala dyan. Sa 10 pesos. So, parang walang upside, no? Unless mag-16 pero malabo. Okay. Check natin. Kung bakit may volume. Shell. 0.9. Tapos, pass muna, pass. Unless mag-breakout dito sa sa trend na yan. Pag nag-breakout yan dyan. Ayan. Pag naka-breakout yan dyan. Pwedeng lumapas yan sa 10. Ayan, mga 10.50. 10 to 10.50. Okay. Parang wala masyado kay Shell. Apex. Ito parang may laman to sa Apex. Yun. Lakas ng rally. Tingin ko may may potential. Nagbigay ng dividends. Kailan yan? Mga 3, almost 3 nung May. So, every May lang nagbibigay. Meron pa dito. August 24. Kaso maliit. 0.64 lang. Pero pwede na din. Check natin sa iba. Wala na. Malakas to kasi malakas ang gold sa global market. No? Isipin mo kung nasakyan mo to. Malaki na pala nito. 83 na. Ilang araw. 174 days. So, mga 6 months halos, no? Kailan yan? February this year. O, tama nga. Almost 6 months. February, not bad, no? So, maganda tong abangan si Apex sa dip. In case mag-dip. Kasi nga, diba? Paakyat ang gold dahil weak dollar. No? So, antayin nating mag-trap dito. Ayan, tingnan natin ang
kanyang fundamentals kung may nag-cover APX. So, wala. PE 8.5 natin. Goods naman positive. Positive din annual. So, pwede to. Okay, kasi nga malakas ang gold sa global. Yun may foreign fund po. Sige, okay. Add sa watchlist, baka may chance makabili. Apex. Field rate. Chart pa ba natin ito? 1, 2, 3, 4, 5. Field rate. Sige, daanan natin. 6. Last natin si DDMPR. Field rate. Gumagapang field rate pero parang gusto mag-breakout. Na-chart na natin ito dati. Ang problem ito yung decreasing, no? Decreasing dividends 0.62. Galing sa 67, galing sa 71. Okay. Ito magkasunod. O, di ba? Galing 71, tapos biglang 88 pa nga, no? Yun ang hindi maganda dito. Pero, check natin. Currently is 8% yield na siya. Okay, negative ba earnings? O, negative nga. PE 9, 3.4 per value. 3.4. Ito lang, 12% lang. So, kung gusto nyo yan, okay lang, sige. Parang pa-breakout naman kasi parang reversing yung candles, no? Okay din, may potential din yan. Kasi nga, going to cut na. Okay, breakout dyan. Sige. Breakout dyan, ang target is eto. Pero tingin ko later part to ng mga REITs. Kasi nga, hindi masyadong maganda yung kanyang yield. Maganda kaso paano kung bawasan na naman. 0.62, 0.062. So, yan, mga point. So, 2% na lang, 2.468. So, mga 8% nga. Okay. So, forward pala yun. Okay, tama lang yan dyan. Mga 3.3. Last, DDMPR. DDMPR, live charting na tayo dito, di ba? At napag-usapan natin na kung naipit ka ng matagal or matagal mo ng hawak tapos bigla ka naipit, hindi mo na kailangang ikat, parang too late to cut na. Bukod doon, yung mga negative news, no? Yung mga negative news na nangyari is matagal lang na factored in. That's why kahit 50% yung exposure niya sa Pogo, matagal na yun matagal lang usapan yun. Kaya nga, nag-drop na siya ng malaki. No? Ayan, beforehand pa. Ganyan na kalaki yung binagsak niya tungkol sa Pogo. So, formality lang yung announcement na total ban. Pero sa market, na-priced in na yun. So, hopefully, hindi kayo nag-cut dito. Kasi kung sakasakali, pwede kayong dito mag-cut sa taas, no? Sayang din yun. Instead na kinat mo ng malaki ang loss, at least nabawasan ng 4% loss, no? Plus, may mga news na mayroong mga tenants na syempre aalis, di ba? Yung mga tenant nila. So, mayroon silang mga kapalit na kinakausap or kumakausap sa kanila. So, good din yun, no? Kaya kita nyo hindi na bumagsak. So, kung gusto nyo i-hold to, pwede naman kung malalim yung ipit mo dito, no? Kung too late to cut na, wag nang ibenta kung wala namang paglalagyang iba. Pero kung may paglilipatan, edi mas magaling lipat na. Kasi parehas lang yun. Kaysa maipit yung pera mo, kikita rin naman sa iba yan. So, pwedeng ilipat sa iba, no? Pwedeng half kung walang hawak. Wag nang pagtripan si DDMPR kasi nahihirapan pa eh. Pag sure na may bagong clients, yun, goods yun, pwede na yan. Okay, tingnan natin kung sinong tao dyan. 2M lang, papa, so avoid, no? Avoid. Okay, so yun lang ang ating charting sa top
or sa trending stocks dito sa Investa. PXP, Converge, SPX, so okay na yan. Ayan, na-chart na natin ito ng mga nakaraan. Ayan, Converge is strong, SPX may rumors na may bagong investor, kaya malakas. Ayun, MRIT parang arit lang din. Okay? Going strong. Kaya hold lang MRIT. Okay, so that's all. Thanks for watching and feel free to share this video sa mga friends niyo, no? If you think na makakatulong sa kanila at makakatulong din sa ating channel. So, yun lang. Let's help each other. So, thanks for watching and kita-kits next Wednesday sa live charting natin.